Sa kabilang linya po natin, ang kalihim po ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po, Secretary Dizon. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Secretary. Magandang umaga po, Ron at Judith. Good morning po. Opo, si Drew po ito, si Drew, Secretary. Drew, Opo. magandang umaga po, Drew. Salamat po, salamat po sa inyong pagpapaunlak. Secretary, opo, itinatag na po ito pong Independent Commission for Infrastructure. Kamusta po ang inyo, although hindi pa ho nagsisimula, particular, yung kanila pong trabaho, ano ho ang mga inilatag po ninyo na mga hakbang? Kayo ho ba ay handa rin pong makipagtulungan, of course, dito po sa Independent Commission po na ito? Unang-una po, nakakatuwa po ang pagtatag ng ating Pangulo nitong Independent Commission on Infrastructure. Ito po ay matagal na niyang sinabi at ito po tingin ko ay napaka-wise decision sa ating Pangulo dahil napakalawak po talaga nitong grabing pagnanakaw ng pondo ng ating mga kababayan. Dito po sa nakita niya mismo at siya po mismo ang nagsiwagat nito sa kanyang zona. Siya po mismo ang bumaba sa mga proyekto mismo, sa mga komunidad at tignan ito. At ngayon po at tinatag na niya ito, napaka-welcome development po nito. At po talaga pinapakita ang resolve ng ating Pangulo na talagang panagot yan ang mga dapat managot. Ay makikipag-coordinate at cooperate sa Independent Commission on Infrastructure kapag nagsimula na po ang kanilang trabaho. Opo. Secretary, bukod ho doon sa Independent Commission, of course, nakikipag-coordinate din po kayo sa mga dati rin pong kalihim ng DPWH, yung mga nauna po sa inyo, Secretary. Kumusta na po yung inyo pong pakikipag-usap, inyong pong pakikipagtalakayan sa kanila, particular po kay Senador Mark Villar, na dati rin pong DPWH Secretary? Opo, nakausap ko na po silang tatlo, si Secretary Ping De Jesus, si Secretary Babes Stingson, na nakakatuwa po na kasama na rin dito sa bilang membro ng Independent Commission on Infrastructure. At nakausap ko na rin po si Secretary Mark Villar, ngayon Senator Mark Villar. Marami po ako nakuhang input sa kanila. Importante din po yung mga input nila kung sino ang mga dapat nating pagkatiwalaan. At gusto ko din pong maintindihan talaga kung ano po ang kanilang mga naranasan dito sa DPWH sa pagpapatupad ng mga malalakihang proyekto nationwide. So, maganda po ang mga nakuha nating input sa kanilang lahat po. Pero, kagaya nga po ng sinabi ng ating Pangulo, tuloy-tuloy po ang ating investigasyon dito. Hindi lang sa loob ng DPWH, kundi pati na rin yung mga kontratistang nakipagkontrata sa DPWH. So, tuloy-tuloy po tayo dyan. At hindi po tayo titigil. At ngayon po na nabuo na itong Independent Commission on Infrastructure, tayo po ay makikipagtulungan sa kanila. Opo, Secretary, kayo po ilang araw pa lamang po dyan po sa DPWH. Ano ho ba, bukod ho doon sa mga ipinatupad po ninyo, yung mga bagong polisiya, sa uniform, and of course, and other matters, ano ho yung mga nasilip pa ho ninyo? Ano ho yung inyo pong mga natuklasan diyan po sa DPWH, Secretary? Alam nyo ang isa hong malaking problema dito, unang-una po, yung kakulangan ng tamang monitoring ng mga proyekto. Hindi ko matatanggap yung mga excuse na narinig natin kay Alcantara, sa ibang mga kawani ng DPWH, na sinasabi nila paulit-ulit, masyado pong marami ang mga proyekto. Hindi po namin kayang i-monitor. Hindi po katanggap-tanggap yun. Opo. Hindi kayang i-monitor? Secretary? Naputol si Secretary. Balikan natin si Secretary Dizon. Maganda yung binabanggit ni Secretary. Sa dami ng mga proyekto, hindi daw kayang i-monitor. Hindi daw kayang i-monitor. Ayan. Ganon. Sige. I-reconnect natin si Secretary bago tayo although, madaming issues sa kanya. Daming issue pa rin talaga. Nabanggit mo, partner, yung uniform, no? Yun sa uniform. Oo, may nag-text kasi sa atin dito. Yung sa uniform policy, ano ba yun? Papalitan ba? O
O bubuhayin niya muli, Pansamantala. o epektibo pa. Kailan epektibo yung uniform policy, Tsaka yung no? Oo. may balasan din sa DPWH. Ay, Magkakaroon. dapat. Diba? At saka yung... Courtesy resignation niya Yes. yung ibang mga official. May kinasuhan na last week, Mhm. na mga sangkot sa maanomalyang flood control. Kailan yung susunod na round? Yes. Ayan na. Sakto, Apo, sakto. Secretary, go ahead po. Secretary? Apo? Sec? Narinig niyo po ako? Apo, Yes po. Loud and clear po, True, Secretary. actually. Apo. Yes. Opo. Yun Thank nga you, po, Sec. pasensya na po tayo naputol. Pero ang sinasabi ko nga po, yung monitoring po ng proyekto, kailangan po ito ay mapalakas. Kasi po, hindi po pwedeng nagbabayad tayo ng kontratista na Aha. Apo. ang mga proyekto tapos dahil napakarami. Mhm. Hindi po pwede yan. No? Isa Mhm. po yan sa napaka-importanting kailangan nating tugunan. Mhm. Ang isa pa po, kailangan po nating tugunan din yung nakikita nating mga kahinaan sa pag-procure ng mga kontraktor at ng mga gagawa ng mga proyekto. Mhm. Kailangan po lahat yan ay titignan natin. Yan po ay tinanong ko din sa ating mga dating sekretary. Nakapagbigay na po sila ng mga magagandang mga suggestion at yun po ay sisimulan na po nating i-reforma at i-implement sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Opo. Sec, last week, nag-file kayo ng mga kaso. Unang batch. Kailan ho yung mga susunod na batch natin na siguro marami pa ho kayong mga kasuhan habang Marami pa po ito. inimbestigahan natin. No, Ayan, tinutuloy-tuloy na po natin ito. Tinutuloy-tuloy na po natin ang paghahanda ng mga kaso. Kasi syempre, kailangan po, no, yung mga kaso natin, ika nga sa Ingles, airtight. No? Yes. Talagang kailangan, hindi na mahirapan ang ating ombudsman, hindi na mahirapan ang ating mga korte, para po mabilis na nating mapanagot at mapakulong itong mga talagang nagnakaw po ng pondo ng ating mga kababayan. Pero hindi po tayo pwedeng tumigil dito lang. No? Sinabi nga po ng right. ating Pangulo, hindi enough yung madismiss, hindi enough yung makasuhan, hindi enough yung makulong. Kailangan po mabawi po natin ang pera Yun. ng tao. Mhm. Kailangan mabawi po natin yan. Kaya nga po ngayong araw, mamayang hapon, ako po mismo ay personal na pupunta sa Anti-Money Laundering Council. Kasi kailangan Apo. ang proseso ng pagbabawi ng pondo ng kababayan natin. Mhm. No, hindi po tayo pwedeng babagal-bagal dito. Kailangan po bilisan po natin ito Mhm. na mabawi natin ang ninakaw na pondo ng mga kababayan Apo. natin. Secretary, yung mga opisyal ho ba lahat ng DPWH na lifestyle check na ho ba yan? Opo, gina-lifestyle check po natin ngayon. Ngayon yan, no, ayon sa utos ng ating Pangulo. At humihingi nga po ako ng tulong sa ating mga kababayan. Pag meron po sila nakikitang mga kilala nilang mga opisyalis ng DPWH sa social media na nagpapakita ng mga magagarang sasakyan, magagarang gamit, magagarang bahay, i-report po natin agad yan. At talagang aksyonan po natin ng mabilis yan. Opo. Secretary, paki-confirm nga po ito. Tama ho ba yung asawa po ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Erickson Hernandez ay nasa DPWH din ho ba? Opo, yun po ang in-inform din sa akin base sa Okay. sa mga interview sa Senate Blue Ribbon, sa mga tanong sa Senate Blue Ribbon, Opo. no. So pati po silang lahat, hindi po natin papalampasin ito dahil po kahit po yung mga immediate family, no, yung kanilang mga ini-enjoy, hindi po nila pera yan. Aha. Opo. Pati po yung mga anak nila, hindi po nila pera yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan po kailangang bawiin. Alright. So talagang sabi nga, dawit-dawit na to, Secretary. Damay-damay na, Damay-damay Secretary. na. Ganon. Wala ho tayong magagawa dito. Ah. No, wala ho tayong magagawa dito. Hindi po nila pera yan. Opo. Pera po ng taong bayan yan. Opo. Secretary, how about naman po yung mga kontraktor? Pati po Totally yan, blacklist habulin po or... natin. Opo? Ay, oo. Hindi ko ho totally. Forever pong iba-blacklist yung mga yan. Okay. Hindi na po pwede yan. Hindi po tayo pwedeng dito, no? Yung business as usual lang. Hindi po pwede. Kahit magpalit ng pangalan daw, Secretary. Di ba iba dyan, magpapalit lang ng Sorry po. pangalan Oo yan eh. nga. Ay, hindi po. Hahanapin po
kung nakita po natin ang mga pangalan nila o kanilang mga kapamilya o kanilang mga dating mga associate o mga associate nila, pati po yan, hindi natin papayagan. Secretary, meron ditong sinasabing kailangan din daw ng approval ng LGU dapat, yung mga DPWH projects na yan? Opo, ibabalik po natin yan. Yan po ang utos ng ating Pangulo. Opo. Kailangan po yung acceptance ng LGU, kailangan po natin ibabalik yan. Gagawin po natin yan agad-agad. Alright. Opo, Secretary, baka, of course, mahaba-haba pa ho itong lakaran, mahaba-haba pa hong issue po ito, Secretary. At kayo po ay bago-bago pa lamang din po dyan sa DPWH. Ano ho ba ang mga panawagan po ninyo, mga kailangan po ninyo? Of course, mukhang ito total overhaul nyo ang DPWH sa inyo pong pag-upo dyan, no? Bilang kalihim. Meron ho ba kayong mga panawagan, mga karagdagan pang mga abiso? Of course, yung apela Yung sa din uniform po. policy. Ay, sa uniform policy din pala. Sec, may tinatanong dito kung papalitan nyo ho ba daw or kailan ba magiging epektibo yung pagsusuot muli ng uniform ng mga tauhan po dyan? Indefinitely po, sinuspindi po muna natin yan kasi Okay. nakakaawa naman po ang mga kawani natin sa DPWH na wala naman pong kinalaman dito. Right. They are honest, hardworking, matitino po yan, pero nadadamay lang po sila. At siguro ang huling panawagan ko na lang po sa ating mga kababayan, ginirespeto naman po ng ating Pangulo yung nararamdaman nating lahat. In fact, ang Pangulo po mismo ang nagpasaabog nito sa kanyang SONA. At nararamdaman po niya ang galit na nararamdaman ng lahat ng Pilipino ngayon. Pero kung tayo po ay magpoprotesta, gawin lang po natin yung non-violent, peaceful, at makakaasa po kayo. Kitang-kita po natin sa ginagawa ng ating Pangulo, yung kanyang mga aksyon, simula nung kanyang SONA, simula nung kanyang pag-i-inspect ng mga proyekto mismo. At ngayon po, inatayo na ang Independent Commission on Infrastructure. Talaga po, seryoso po ang ating Pangulo na panagutin ang mga dapat managot. At hintayin na nga po natin, tingin ko po mag-aanunsyo na po ang ating Pangulo ng chairman ng Independent Commission sa mga susunod na araw. Opo. At makakaasa po kayo na totoong independyente po ito at talaga pong mananagot po ang mga dapat na managot. Opo. Sec, last na lang on my part, natutulog pa ho ba kayo? Oo naman po, nakakatulog pa rin naman po. Medyo namamagat lang po at nauubusan na tayo ng boses. Yun lang. Sec, isa pa ho. Last on my part naman ho, hindi niyo raw ho ba namimiss yung mga dating tauhan nyo dyan sa DOTR? Kayo namimiss nila? Oo. Namimiss ko na po sila. In fact, ako po naimbitahan dun sa launching ng LabDA sa Valenzuela. At talaga po, tuwan-tuwa po ako nung nakita ko po yung dating mga kasamahan po natin sa DOTR at miss ko na po sila. Alright. Nako, Secretary, maraming pong salamat. Aasahan po namin ang mga susunod pa ninyong panayam po sa inyo dito. Maraming pong salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Drew at Judith. God bless po. Ingat po, ingat. Ingat. Good morning, Sec. Good morning po, Secretary. Si Secretary Vince Dizon ng DP.